Oh, kailangan kong sumama sa iyo. Mas interesado si Cao Wenshin na panoorin si Guman na sumusubok ng mga wedding gown, na mas masaya kaysa sa pagdekorasyon ng bahay. Umalis sina Gao Yi at Qiao Ya patungo sa isang malapit na hotel pagkatapos nilang ibalik sila sa Wafu Hills. Habang si Gu Qinyang at ang iba ay sanay na matulog ng maaga kaya't natulog sila pagkatapos magpahinga sandali. Si Cao Wenshin ay hindi gustong matulog mag-isa sa kanyang tahanan ngayong gabi, kaya kinuha niya ang kanyang pantulog na gown bago siya natulog kay Guning. Ningning, dadating ba ang mga schoolmate mo? Tanong ni Cao Wenshin. Oo, 8 sila. 5 ay lalaki at 3 ay babae, sabi ni Guning. Si Chu Pihan at ang iba ay matalik na kaibigan ni Guning, kaya inimbitahan niya silang pumunta. Bagamat ayaw ni Guning na matakpan ang kanilang pag-aaral, dahil malapit na ang National College Entrance Examination, naisip niya na baka madismaya sila kapag hindi niya sila inimbitahan. Nang mabalitaan nilang ikakasal na ang ina ni Guning, pumayag silang lahat na pumunta ng walang pag-aalinlangan. Upang makatipid sa kanilang oras, nag-book si Guning ng mga tiket sa eroplano para sa kanila noong Biyernes ng gabi. Mananatili sila sa lungsod B sa Sabado at lilipad pabalik sa lungsod F sa Linggo. Buti sana kung weekend lang sila magpahinga. Hindi rin sila papahuli sa kanilang mga klase. Nag-book si Guning ng mga round-trip ticket para sa kanilang lahat, at nagbiro sila na gagastusin siya ng mas malaking pera dahil napakayaman niya. Sa kasamaang palad, hindi kami maaaring manatili sa City B ng ilang araw, kung hindi ay mag-e-enjoy kami doon. Sa tingin ko kaya natin, pero natatakot ako na iba ang ideya ng boss natin. Pinapabalik niya kami sa City F sa Linggo. Sige, ayaw lang ng boss namin na maantala ang pag-aaral namin. Malinaw nilang alam iyon, kaya hindi nila sinisisi si Guning, at nagbibiro lang. Matagal na nilang hindi nakikita si Guning, kaya talagang nahirapan silang magsama-sama sa kanya. Nangako si Guning sa kanila na gagawin iyon sa susunod. Marami kang kaibigan. Iilan lang ba sa kanila ang iimbitahan mo? Tanong ulit ni Cao Wenshin. Oo, matalik kong kaibigan sila, sabi ni Guning. Walang intensyon si Guning na anyayahan ang kanyang mga karaniwang kaibigan o kakilala. Kasal iyon ng kanyang ina, kaya hindi na kailangang dumalo ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Naunawaan ni Guning na maaaring sisihin siya ng iba niyang mga kaibigan kapag nalaman nilang hindi sila imbitado. Ngunit naniniwala pa rin siya na hindi angkop para sa kanila na magpakita sa kasal ng kanyang ina. Kung ikakasal siya balang araw, iimbitahan niya sila noon. Nang marinig iyon, pumayag si Cao Wenshin. Kinabukasan, bumisita sina Tang Yunrong at Zhang Lahua sa bahay ni Guning dala ang mga wedding gown para tulungan si Guman na subukan ang mga ito. Labis na kinabahan si Guman nang makita niya ang mga magagandang wedding gown na iyon, dahil ipinaalala ang mga ito sa kanya na malapit na siyang ikasal. At the same time, excited at kinikilig din siya. Nais ng bawat babae na pakasalan ang kanyang minamahal na lalaki sa isang magandang damit pangkasal. Kahit hindi na siya bata ay first time niyang ikakasal kaya punong-puno siya ng pananabik ngayon. Ipinakilala ni Guman sina Tang Yunrong at Zhang Lahua sa kanyang pamilya at magiliw nilang binati ang isa't isa. Alam ni Gu Qing at ng iba pa ang mataas na katayuan sa lipunan ni Tang Yunrong at Zhang Lahua, ngunit kapwa pala kaibigan sina Tang Yunrong at Zhang Lahua sa kanila. So after a short while of chatting, nagkaayos na sila. Bagamat hindi pa rin alam ni Gu Qing at ng iba pa ang impluwensya ng pamilyang Tang, naramdaman nila na ang pamilyang Tang ay tiyak na napakayaman din. Nakahinga rin si Guman nang makita niyang maayos ang pakikitungo ng kanyang pamilya sa kanyang mga hipag. Sinabi ni Guman sa kanyang pamilya na ang kanyang mga hipag ay napakabait at madaling pakisamahan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang pamilya hanggang sa nasaksihan nila ito ng kanilang mga mata ngayon. Kumain ka na ba? Tanong ni Tang Yunrong. Oo, sabi ni Guman. Mahusay, pagkatapos ay subukan natin ang mga damit at damit pangkasal, sabi ni Zhang Lahua, pagkatapos ay umakyat sa itaas kasama ang lahat ng babae. Si Jiang Shu at Gu Qinyang ay naiwan sa sala.
Nang pumunta sila para subukan ang mga wedding gown, nagsimulang linisin at palamutihan ng mga taong kasama sina Tang Yunrong at Zhang Lahua ang bahay ni Guning. Dahil sa edad ni Guman at sa kanyang mga kahilingan, ang mga wedding gown ay hindi masyadong sexy, ngunit uso pa rin. Kailangan niyang subukan ang mga ito, isa-isa upang mahanap ang pinakaangkop. Noong sinusubukan ni Guman ang mga wedding gown, parehong nagsimulang mangarap sina Guning at Cao Wenshin tungkol sa sarili nilang kasal. Ikakasal din sila balang araw sa hinaharap. Si Cao Wenshin at Jinbei ay labis na nagmamahalan ngayon, ngunit saglit lang silang magkasama, kaya malamang na malayo pa ang araw ng kanilang kasal. Mas pinili nilang dahan-dahan. At kahit na matagal nang magkasama sina Guning at Leng Xiaoteng, at gusto nilang pakasalan ang isa't isa, hindi pa naabot ni Guning ang edad ng pagsang-ayon. Busy din siya sa pagharap sa kanyang mga negosyo ngayon. Ang iba ay tumulong kay Guman na pumili ng pinakaangkop na damit pangkasal at ang damit para sa toast. Gayunpaman, kung sakaling mangyari ang anumang aksidente, itinago nila ang iba pang mga gown at damit bilang backup. Umabot ng halos 1 oras para subukan ni Guman ang mga damit na iyon, kaya't hindi sila nagtimpla sa dining room pagkatapos. Ilang sandali pa ay umalis na sina Zhang Lahua at Tang Yunrong, dahil sila rin ang namamahala sa paghahanda sa bahay ng pamilyang Tang. Ang dekorasyon sa bahay ni Guning ay tapos na. Manong, napakabait ng mga hipag mo. Talagang nagmamalasakit sila sa iyo, sabi ni Guqing nang mawala sina Tang Yunrong at Zhang Lahua. Hindi naging madali para sa magkapatid na magkasundo ang isa't isa. Naramdaman ni Guman si Guqing, dahil nagkaroon sila ng parehong problema. Si Wen Yulan, na kanilang hipag, ay napakasama ng pakikitungo sa kanila noon. Para naman kay Lin Liwan, kung hindi lang siya nabaliw, magkakaroon pa rin sila ng tense na relasyon sa kanya gaya ng dati. Paralisado na ngayon ang biological mother nila, kaya hindi na niya sila magugulo pa. Napakaswerte ko na napakabait nila sa akin. Si Guman ay nasilaw sa kaligayahan. Nag-aalala siya noon dahil sa karanasan niya noon. Lalo na pagkatapos malaman ang tungkol sa impluwensya at kayamanan ng pamilya Tang, palaging nararamdaman ni Guman na mas mababa siya sa kanila. Kunin si Zhang Lahua bilang halimbawa, dahil nagpakasal din siya sa pamilyang Tang. Iniisip ni Guman noon na hahamakin siya ni Zhang Lahua dahil naniniwala siya na si Zhang Lahua ay dapat na ipinanganak din sa isang napakayaman na pamilya mula nang makapag-asawa siya sa pamilyang Ta. Sa kabaligtaran, si Guman ay isang ordinaryong babae lamang mula sa isang hindi maunlad na maliit na lungsod. Kaunti lang ang alam ni Guman tungkol kay Zhang Lahua noon pa man. Gayunpaman, ganap na nagbago ang kanyang opinyon matapos makilala si Zhang Lahua. Nang marinig iyon, nakaramdam ng hiya si Wen Yulan, dahil siya ang humamak at nanunuya kay Guman noon. Kahit na siya ay naging napakasama, si Guman at Guqing ay handang patawarin siya at kahit natulungan siya. Napagtanto din ni Guman at Guqing na hindi na nila dapat pinag-usapan iyon pagkatapos makita ang ekspresyon ni Wen Yulan, kaya't sabay na sinabi ni Guqing, "Well, nagkakasundo din tayo ngayon." Sabay ngiti nilang tatlo at ibinaba ang topic na iyon. Sa ika-alas 4:20 ng hapon, darating si Ginang Hao at 2 pang marangal na babae. Sila ay mga kaibigan ni Guman. Ang flight na sinakyan nila ay lalapag ng 5:10 PM, kaya kinailangan ni Guning at Guman na umalis papuntang airport para sunduin sila ngayon. Sinabihan ni Guning sina Gao Yi at Qiao Yan na ihatid ang kanyang mga kamag-anak sa Huangdeng Hotel sa alas 5:30 at mag-book ng malaking pribadong kwarto para sa kanila. Ang sports car ni Guning ay hindi kayang tumanggap ng maraming tao, kaya iniwan niya ang kanyang sasakyan sa kanyang tahanan. Sa halip ay inihatid niya ang Land Rover ni Cao Wenshin sa paliparan. May sapat na espasyo sa Land Rover, at ang mga kaibigan ni Guman ay hindi naman mataba. Pagdating nila sa airport, 10 minutes na lang at lalapag na ang flight galing CTF. Naghintay si Guning at ang iba pa ng 20 minuto bago lumabas si Mrs. Hao at ang 2 pang marangal na babae. "Kumusta?"
Guman. Tuwang-tuwa silang makita si Guman. Kahit na matagal na silang hindi naging magkaibigan ni Guman, naiintindihan nila ang isa't isa, at hindi nagtagal ay naging malapit na magkaibigan. Mula nang dumating si Guman sa CTB, hindi na sila muling nagtitipon, kaya namiss nila si Guman. Kaya naman, mas natuwa sila nang makita siya ngayon. Hay, maligayang pagdating. Sinalubong sila ni Guman ng buong sigasig. Siya ang sa kanila sa CTF. Ikinagalak na makita kang muli, Ginang. How, Ginang. Lu at Ginang. Wu, magalang silang binati ni Guning. Ningning, mas gumanda ka. Mas maganda ka sa tuwing nakakasalubong kita. Pinuri nila si Guning, at pinasalamatan sila ni Guning nang nakangiti. Pagkatapos noon, pinalaya sila ni Guning sa airport. Ningning, maganda ba ang pakikitungo sa iyo ng iyong ama? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Howe kay Guning nang nasa kotse na siya. Alam nilang lahat na ang lalaking papakasalan ni Guman ay ang biolohikal na ama ni Guning, ngunit iniisip nila kung pakikitunguhan niya ng maayos sina Guning at Guman. Matagal na siyang wala sa buhay nila kung tutuusin. Kaya naman, hindi napigilan ni Mrs. Howe na itanong kay Guning ang tanong na iyon. Oo, maganda ang pakikitungo sa akin ng aking ama, nakangiting sabi ni Guning. Siya ay nagsasabi ng totoo. Wala silang masyadong oras sa isa't isa, ngunit talagang nagmamalasakit si Tang Yunfan sa kanya, kaya handa si Guning na tanggapin siya bilang kanyang ama. Natutuwa akong malaman iyon. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Mrs. Howe. Si Mrs. Howe at ang dalawa pang marangal na babae ay mabubuting kaibigan ni Guman, ngunit hindi sila nagtanong ng mga detalye, dahil hindi nila iyon affair. Alam lang nila na ang biological na ama ni Guning ay isang mayamang negosyante, ngunit hindi alam ang background ng kanyang pamilya. Almost 6 p.m. na nang makarating sila sa Huangdeng Hotel. Sina Gao Yi, Qiaoya at iba pa ay nasa isang pribadong silid. Inihinto ni Guning ang sasakyan sa parking lot, pagkatapos ay pumunta sila sa pribadong silid. Magkaibigan din sina Mrs. Howe at Guqing, at ilang beses na niyang nakilala si Jiang Shu, kaya hindi sila estranghero. Pagkatapos ay ipinakilala ni Guqing ang pamilya ni Gu Qinyang sa kanila. Pagkatapos ng ilang oras na pag-uusap, naging pamilyar sila sa isa't isa. Medyo hindi mapalagay si Wen Yulan sa simula, ngunit unti-unting nasanay. Guman, kahit na maninirahan ka sa CTB mula ngayon, tandaan mong bisitahin kami sa CTF kapag libre ka, sabi ni Mrs. Howe. Gagawin ko, sabi ni Guman. Dahil lilipat ka ngayon sa CTB, dapat ikaw ang host kung pupunta tayo dito. Sabi ni Mrs. Lu. Haha, syempre. Pumunta ka rito para magsaya kahit kailan mo gusto, at babayaran ko ang bayarin, sabi ni Guman. Kung tutuusin, wala sa kanila ang nagkukulang sa pera, at mabuti rin silang magkaibigan kaya handa silang gumastos ng pera sa isa't isa. Nagsimulang mag-chat ang mga babae sa isa't isa, at si Jiang Shu kasama si Gu Qinyang ay naiwan, kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang trabaho. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Jiang Shu na ang pampublikong institusyong pinagtrabahuan ni Gu Qinyang ay may problema. Ang pinuno ni Gu Qinyang ay tumanggap ng suhol mula sa isang negosyante, ngunit ang panukala sa proyekto ay hindi naging maayos, kaya hiniling ng negosyante sa pinuno na ibalik ang kanyang pera. Gayunpaman, hindi ito maibalik ng pinuno, kaya't maiiwan ang isang tao sa kanilang koponan na may hawak na bag. Bagamat hindi pa nagagawa ang pinal na desisyon, nasa panganib pa rin si Gu Qinyang. Sinabi ni Jiang Shu na dapat siyang humingi ng tulong kay Guning. Naisip din ni Gu Qinyang ang ideyang iyon, ngunit nahihiya siyang gawin ito. Kung tutuusin, mas matanda siya kay Guning. Si Jiang Shu, gayunpaman, ay nagkaroon ng ibang opinyon. Sila ay isang pamilya, at si Guning ay may malakas na koneksyon. Hindi magiging mahirap para sa kanya na tulungan si Gu Qinyang. Pumayag si Gu Qinyang, at nagpa siya na talakayin ito kay Guning mamaya. Ayaw niyang sisihin. Kung nawalan siya ng trabaho,
hindi niya kayang suportahan ang kanyang pamilya. Maya-maya ay tinawagan ni Chu Pihan si Guning, at sinabing nasa airport na sila ng CTB ngayon. Dumating si Chu Pihan at ang iba pa sa CTB sa 9:30 PM. Dumating din sina Leng Xiaoteng at Zin Bei sa CTB. Nauna sila ng kalahating oras sa airport kaysa kay Chu Pihan. Mag-boyfriend at girlfriend sina Zin Bei at Cao Wenxin, kaya kinailangan niyang dumalo sa kasal ng tiyuhin ni Cao Wenxin. Pagkatapos ng hapunan, nag-book si Guning ng presidential suite para kay Ginang Hao at sa dalawa pang marangal na babae, para magkasama sila sa hotel. Para sa iba pang mga tao, bumalik sila sa Wafu Hills. Ibinaba ni Guning si Guman at ang iba pa sa Wafu Hills, pagkatapos ay umalis papuntang airport. Sa pagkakataong ito, si Guning ang nagmaneho ng kanyang sports car, at si Cao Wenxin ang nagmaneho ng kanyang sariling sasakyan, habang si Qiaoya ay nagmamaneho ng MPV. Marami silang sasanduan na tao, kaya kailangan nila ng 3 sasakyan. Kaya naman, nanatili si Gao Yi at binantayan ang bahay ng mag-isa. Makalipas ang 12 ng minuto, nakarating na sila sa airport at naghintay sa labasan. Biglang naramdaman ni Guning ang isang malakas na yin na papalapit. Agad siyang naging alerto at bumaling ang paningin niya sa isang medyo may edad na lalaki. Ang medyo may edad na lalaki ay may kulay abong buhok at mukhang masama ang pakiramdam. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng yin, kaya naniwala si Guning na dapat siyang miyembro ng evil practice. Anong ginagawa niya dito? Dahil bumangga siya sa evil practice sa CTB, kailangan niyang malaman ito. Excuse me, may kailangan akong harapin. Maaari mo silang ihatid pauwi kung wala pa rin ako kapag nagpakita sila, sabi ni Guning. Oo naman, tumanggo si Qiaoya, ngunit nag-aalala si Cao Wenxin. Ningning, anong nangyari? Dapat ay isang bagay na apurahan kung kailangang umalis ngayon si Guning. Bueno, ngayon lang ako nakakita ng taong nanakit sa kaibigan ko, at kailangan ko siyang sundan, sabi ni Guning at walang humpay na umalis. Kahit na nag-aalala si Cao Wenxin, hindi na siya nagtanong matapos makita si Guning na nagmamadaling naglakad palayo. Sinundan ni Guning ang nasa katanghaliang gulang na lalaki patungo sa isang itim na pribadong kotse. May isa pang lalaki na nakatayo sa harapan nito. Inihagis niya ang susi ng kotse sa medyo may edad na, pagkatapos ay pinaharurot ng medyo may edad na lalaki ang itim na kotse. Ang isa pang lalaki, gayunpaman, ay sumakay sa isa pang kotse at umalis din. Huminto ang sasakyan ni Guning sa hindi kalayuan sa kanila, kaya pinaandar niya ang kanyang sasakyan upang sabay-sabay silang habulin. Dahil miyembro ng evil practice ang lalaking nasa katanghaliang gulang, mayroon din siyang talamak na pandama. Si Guning ay hindi nang ahas na lumapit, ngunit sumunod ng kaunti sa likuran. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang pangalawang lalaki ay nagpunta sa magkaibang direksyon matapos ang ilang sandali. Bandang 9:07 PM, lumabas sina Leng Xiaoteng at Zin Bei, at nakita sila Cao Wenxin at Qiaoya sa isang sulyap. Gayunpaman, wala si Guning. Sumimangot si Leng Xiaoteng at tumingin sa paligid na nakaramdam ng pagkadismaya, dahil nangako si Guning na sasanduan siya ng personal. Xiaoteng, huwag kang magalit. Nagkaroon lang ng emergency si Ningning at nagmamadaling umalis. Hiniling niya sa amin na ihatid ka pauwi, sabi ni Cao Wenxin kay Leng Xiaoteng bago ito nagtanong. Bakit siya nagmamadaling umalis? Nabalisa si Leng Xiaoteng nang marinig iyon. Sinabi niya sa akin na nakakita siya ng isang taong nanakit sa kanyang kaibigan. Paliwanag ni Cao Wenxin. Hindi alam ni Leng Xiaoteng kung sino iyon, ngunit naunawaan na dapat ay isang bagay na hindi niya hinihiling dahil kinailangan siyang itanong ni Guning para harapin ito. N-Heart V Epsilon Pound N. Kung saan ang bawat salita ay nagbubunga ng pagtataka. Bakit hindi mo siya tawagan? Iminungkahi ni Cao Wenxin. Hindi. Ito ay makagambala sa kanya, sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos, umalis sina Leng Xiaoteng at Zin Bei kasama si Cao Wenxin, habang nanatili si Qiaoya upang hintayin si Chu Pihan at ang iba pa.
Sinusundan pa rin ni Guning ang sasakyan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki patungo sa isang abandonadong villa sa isang suburb sa kalagitnaan ng bundok. Ang kalsada sa labas ng villa area ay napapaligiran ng mga bundok. Bagamat may mga ilaw sa kalye at mga sasakyang dumadaan paminsan-minsan, madilim at nakakatakot pa rin ang itsura nito. Nagalit daw ang land developer nitong villa area sa isang mahalagang opisyal, at nawala ng maraming investment. Dahil sa kabuuang kakulangan ng pera, ang land developer ay direktang nagbigti dito. Inihinto ng lalaki ng evil practice ang sasakyan sa harap ng isang villa, pagkatapos ay pumasok doon. Hindi inihinto ni Guning ang kanyang sasakyan sa likod ng mga villa hanggang sa lumayo ang lalaki. Sinuri niya ang kanyang paligid, at wala siyang nakitang surveillance camera. Pagkatapos ilagay ang kanyang sasakyan sa telepathic eye space, nagsuot siya ng itim na balabal at maskara. Wala nang maraming oras si Guning para itago ang kanyang sarili bilang tang-ing, kaya maaari lamang niyang takpan ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Matagal na niyang inihanda ang balabal, dahil naisip niya na balang araw ay magagamit ito. Pinatunayan ng realidad na tama siya. Ang lalaki ay isang miyembro ng evil practice kung tutuusin, kaya siya ay lubhang mapanganib, at hindi mailantad ni Guning ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi siya sigurado kung siya ang kapareha niya ngayon, kaya kailangan niyang maging maingat. Walang pag-aalinlangan, sinundan ni Guning ang lalaki. Lumayo siya sa kanya at napabuntong hininga rin siya kaya hindi siya nito napansin. Gayunpaman, dahil sa distansya sa pagitan nila, ang paningin ni Guning ay laging nakaharang ng kung ano. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang jade eyes para tulungan siyang mahanap ang lalaki. Madilim na ngayon, ngunit nakita pa rin ni Guning ng malinaw ang lalaki sa tulong ng kanyang jade eyes. Mabuti rin ang paningin ng lalaki, at nauna siyang naglakad ng walang tigil. Kasabay nito, si Chu Pihan at ang iba pa ay nagtipon sa paliparan. Gusto nilang tawagan si Guning, ngunit nakita nila ang mensaheng ipinadala sa kanila ni Guning noong segundong binuksan nila ang kanilang mga telepono. Sinabi sa kanila ni Guning na abala siya sa isang bagay, at sasanduan sila ng kanyang bodyguard. Ipinadala rin niya sa kanila ang numero ni Qiaoya. Kung nalaman ni Leng Xiaoteng na nagpadala si Guning ng mga mensahe sa kanyang mga kaibigan ngunit direktang hindi siya pinansin, magseselos siya. Tawagan ba natin ang boss natin? Tanong ni Howran. Parang hindi naman. Dapat ay okupado siya ngayon, sabi ni Chu Peihan. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Nang marinig iyon, ang iba ay sumang-ayon, kaya tinawag nila si Qiaoya. Nakilala na nila si Qiaoya noon, kaya madali nila itong nakilala sa bulwagan. Hi, Qiaoya, bakit biglang umalis ang boss natin? Tinanong ni Chu Pihan si Qiaoya nang makita siya. Wala akong ideya, ngunit maaari tayong kumuha ng pagkain ngayon bago kita ihatid sa hotel. Siguradong gutom ka na, no? Sabi ni Qiaoya. Natatakot ako na maaari lang tayong magkaroon ng merienda sa gabi. Napakagabi na ngayon, sabi ni Suanya. Nagplano silang makisalo ng merienda sa gabi kay Guning, kaya hindi sila kumain sa eroplano. Sa kasamaang palad, hindi sumali si Guning sa kanila. Kahit na wala si Guning, kailangan pa rin nilang magkaroon ng isang bagay, dahil talagang nagugutom sila. Ayos. Tara na. Sumang-ayon silang lahat, at hinatid sila ni Qiaoya sa Night Snack Street. Nauna nang naglakad ang lalaki, ngunit naramdaman niyang may nakita siya sa kanya. Lumingon siya bigla, na ikinatakot ni Guning at ibinalik niya ang paningin niya. Kahit na ang lalaki ng evil practice ay magaling sa pakikipaglaban, wala siyang pare ni Jade Eyes, at wala si Guning sa kanyang paningin, kaya hindi pa rin niya ito nakikita. Nataranta ang lalaki nang makitang walang tao sa paligid niya. Umiling siya, saka nagpatuloy sa paglalakad. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para sundan muli ang lalaki. Pumasok ang lalaki sa isang kwarto sa villa.
Isa itong sala at isang walang malay na batang babae sa paligid ng 14 na taong gulang ay nakatali sa isang upuan na may bibig. Nang makita iyon, napagtanto ni Guning kung ano ang gagawin ng lalaki sa isang iglap. Sasagutin niya ang dugong birhen ng dalaga. Ang dugong birhen ay mabuti para sa kanya upang isagawa ang kanyang panloob na disiplina. Napakabango mo, sabi ng lalaki sa dalaga na may nakakatakot na ngiti. Sa totoo lang, hindi lang mga birhen na babae ang hinahanap ng mga miyembro ng evil practice. Ang mga dalagang iyon ay kailangang ipanganak sa isang buwan, buwan at araw din, dahil kailangan nila si Yin para palakasin ang kanilang kapangyarihan. Napakahirap na makahanap ng isang batang babae na nasiyahan sa kanilang mga pangangailangan. Kung ito ay napakadali, maraming pinatay na mga batang babae sa lahat ng dako. Dahil sa kanilang mga pangangailangan, ang mga miyembro ng evil practice ay madalas na nakatira sa tabi ng mga sementeryo upang sumipsip ng yin. Minsan, magtatrabaho din sila sa morgue. Mabilis na tumakbo si Guning sa abot ng kanyang makakaya nang humakbang ang lalaki patungo sa dalaga. Naramdaman din ng lalaki ang amoy ni Guning at nagalit nang makitang may ibang tao sa bahay. Tama na siya na may nakita sa kanya noon pa man, pero nagulat siya na nagawang magtago sa kanya ng taong iyon. Mabilis na kumilos si Guning, kaya hindi na nagkaroon ng oras ang lalaki na iwasan siya at hindi nakipagkita sa kanya. Nang walang karagdagang abala, nagsimula silang mag-away sa isa't isa nang makita nila ang isa't isa. Hindi ginamit ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa simula, dahil ayaw niyang makita ng lalaki ang kanyang tunay na kakayahan ngayon. Sa kabutihang palad, si Guning ay katapat pa rin ng lalaki kahit na wala siyang tulong sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, na ikinabigla ng lalaki. "Sino ka?" tanong niya sa malamig na tono. Naisip ng lalaki na ang bagong dating ay kailangang maging miyembro ng good practice. Hindi niya naramdaman ang anumang pahiwatig ng pagsasanay mula kay Guning, na nangangailangan na siya ay karaniwang tao lamang. Nakakagulat na ang isang karaniwang tao ay napakahusay sa martial arts. "Sino ka, at bakit mo dinukot ang babaeng ito?" Tinanong ni Guning ang lalaki at nagpanggap na hindi niya alam na miyembro ito ng evil practice. Nang marinig iyon ng lalaki, nagsinungaling ang lalaki, "Hindi. Anak ko siya, at may dinukot siya. Pumunta ako dito para iligtas siya." "O talaga?" ngumisi si Guning. Hindi siya naniwala sa mga sinabi nito. "Ano ang gusto mong gawin?" naiinip na tanong ng lalaki. "Alam ko na gusto mo lang makuha ang kanyang dugong birhen para isulong ang iyong panloob na disiplina," sabi ni Guning. Medyo nanigas ang lalaki sa gulat. Naisip niya na walang tao sa mundong ito ang maniniwala o makakaintindi man lang sa evil practice. Gayunpaman, ang hitsura ni Guning ay nagbago ng kanyang isip. "Sino ka?" nagalit ang lalaki. "Hindi ito mahalaga, ngunit hindi kita hahayaang makawala dito." Galit din si Guning, pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para salakayin ang lalaki. Hindi nagtagal ay naramdaman ng lalaki ang mahiwagang kapangyarihan sa paligid ng katawan ni Guning. Kung ikukumpara kay Yin, ang mahiwagang kapangyarihan ay mas kapaki-pakinabang at kaakit-akit sa kanyang mga mata. Mula sa nakaraan hanggang ngayon, ang mahiwagang kapangyarihan ay palaging ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa mga taong gustong mapabuti ang kanilang panloob na disiplina. Sa kasamaang palad, ang mahiwagang kapangyarihan ay nagiging bihira na sa mga araw na ito, kaya marami sa kanila ang sumali sa evil practice. Ang Yin ay mas madaling hanapin kaysa sa mahiwagang kapangyarihan, at maaari rin silang sumipsip ng dugo ng birhen upang matulungan sila. Hanggat makakahanap sila ng 49 na dalagang babae, maaari nilang pagbutihin ang kanilang panloob na disiplina. Hanggang ngayon, naabsorb na ng lalaki ang dugong birhen mula sa 7 batang babae, kaya nasa gitnang antas ang kanyang panloob na disiplina. Sa sandaling naramdaman niya ang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Guning, nagliwanag ang kanyang mga mata at patuloy siyang lumulunok. "Mabango ka pa kaysa sa dalaga. Siguradong sobrang sarap mo." "Well, natatakot ako na hindi ka makalapit sa akin," sabi ni Guning na may halatang desdén.
Nang marinig iyon, ang lalaki ay hindi nasiyahan, ngunit kailangan niyang aminin na siya ay halos hindi maihahambing sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano ayaw ng lalaki, kailangan niyang sumuko para sa kanyang pangmatagalang layunin. Kung patuloy siyang lalaban kay Guning, tiyak na mabibigo siya. Sa makatuwid, kinailangan niyang tumakas at maghintay ng mas magandang pagkakataon na mahuli si Guning. Bagamat kayang kontrolin ni Guning ang sitwasyon, hindi rin naging madali para sa kanya na mahuli ang lalaki. Nang magpanggap ang lalaki na inaatake ang batang babae, tumakbo si Guning para iligtas siya ngunit hindi sinasadyang hinayaan niyang makatakas ang lalaki. Maaaring habulin siya ni Guning, ngunit kailangan niyang tingnan muna ang inosenteng batang babae. Nag-aalala siya na baka may mangyaring masama sa dalaga kapag umalis ito. Hindi kaagad ginaising ni Guning ang babae, bagkus ay kinalas siya at inalis muna ang tela sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, tumawag siya ng pulis. Hi, ito si Guning, ang founder ng Jade Beauty Jewelry. Nakakita lang ako ng dinukot na babae sa No. 32 Villa sa XX Road. Siya ay mga 14, ngunit ang human trafficker ay nakatakas, sabi ni Guning. Ang nagtatag ng Jade Beauty Jewelry. Nang marinig ang pagpapakilala sa sarili ni Guning, natuwa ang pulis na sumagot sa kanyang tawag. Fan din niya siya. Sa totoo lang, si Guning ay naging idolo na ng karamihan sa mga pulis dahil sa kanyang mga nagawa noon. Seryoso, dalawang iba pang pulis na naka-duty sa istasyon ng pulisya ay tumingin sa pulis na nakikipag-usap kay Guning sa telepono nang may pagkakaisa. Kakasabi mo lang ba na nakakita ka ng dinukot na babae sa No. 32 Villa sa XX Road, na mga 14 na taong gulang? Tanong ng pulis kay Guning na may seryosong mukha. Seryoso din ang dalawa pang pulis sa isang iglap. Tama, sabi ni Guning. Pumunta ka rito sa lalong madaling panahon. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye kapag nandito ka na. Mabuti, pupunta tayo doon, sabi ng pulis, pagkatapos ay iniulat ito sa kanyang pinuno. Makalipas ang kalahating oras. Nakatanggap din sila ng tawag at sinabi sa kanila ng isang lalaki na nawawala ang kanyang anak na babae na 14 na taong gulang. Kaya naniniwala sila na ang babaeng natagpuan ni Guning ay maaaring nawawalang babae. Ang ama ng batang babae ay isang mahalagang matataas na opisyal sa gobyerno, kaya walang pagkaantala ang mga pulis ay nagpadala ng maraming tao upang hanapin siya. Dumating din ang head ng police station. Gayunpaman, nabigo silang mahanap ang babae ng mahigit kalahating oras hanggang sa tawagan sila ni Guning. Dahil alam niyang may nakahanap siya sa dalaga, personal na pumunta doon ang vice director kasama ang kanyang mga tao. Bago dumating ang pulis, sinilip ni Guning ang paligid ng bahay at hindi niya nakita ang lalaki ng evil practice. Agad niyang pinababa ang sasakyan at bumalik sa villa. May mga surveillance camera sa daan mula sa airport, kaya madaling makita ng pulis ang kanyang sasakyan mula sa mga surveillance camera. Kung hindi niya inilabas ang kanyang sasakyan, mahihirapan siyang magpaliwanag. Sasabihin ni Guning sa pulis kung paano niya hinabol ang lalaki hanggang dito, ngunit hindi niya sasabihin sa kanila na ang lalaki ay miyembro ng evil practice. Inilagay din ni Guning ang kanyang balabal at maskara sa telepathic eye space, at bumalik sa kanyang normal na anyo. Kung makikita ng mga pulis si Guning na nakasuot ng balabal, maguguluhan sila dahil ang mga normal na tao ay hindi magsusuot ng ganyan. Nang sa wakas ay natapos na siya, tinawagan ni Guning si Leng Xiaoteng. Sinagot ni Leng Xiaoteng ang kanyang tawag sa loob ng 1 segundo, na nangangahulugan na naghihintay siya ng kanyang tawag. Sa katunayan, nahirapan si Leng Xiaoteng na tawagan si Guning, ngunit ayaw niyang abalahin siya kung abala siya. Ningning, tapos na ba? Tanong ni Leng Xiaoteng. Oo, halos, pero kailangan ko pang magtagal dito ng mas matagal. Sasabihin ko sa iyo ang lahat pagbalik ko, sabi ni Guning. Nasaan ka ngayon? Nasa iisang kwarto ako ng Shengxi Hotel, sagot ni Leng Xiaoteng. Great, pupuntahan kita mamaya. Oh, kumain ka na ba? Tanong ni Guning. Hindi pa, sabi ni Leng Xiaoteng,
at medyo naagrabyado. Medyo nakonsensya si Guning, dahil nangako siya kay Leng Xiaoteng at sa kanyang mga kaibigan na sabay silang kakain, ngunit itinapon niya sila sa airport. Sige, kumain ka na kung nagugutom ka. Dapat ay nakabalik na ako sa hotel kahit isang oras lang. Nasa suburb siya ngayon, at aabutin ng hindi bababa sa 20 minuto bago makarating dito ang pulis. Ang CTB ay isang malaking lungsod, kaya kailangan niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras sa kalsada. Nope, hihintayin kita para sabay tayong mag-night snack, sabi ni Leng Xiaoteng at parang masayang bata. Handa siyang maghintay para sa kanya. Mabuti, sabi ni Guning. Nakipag-chat siya kay Leng Xiaoteng ng ilang sandali, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Pagkatapos, tinawagan niya si Qiaoya. Si Qiaoya at ang iba ay kumakain pa rin ng merienda sa gabi sa sandaling ito. Sinabi ni Guning kay Qiaoya na babalik siya sa hotel makalipas ang isang oras, at makikita niya si Chu Pihan at ang iba pa doon. Boss ba natin? Libre ba siya ngayon? Si Chu Pihan at ang iba ay lumingon lahat kay Qiaoya habang kausap niya si Guning sa telepono. Sa sandaling ibinaba niya ang tawag, tinanong siya ni Haoran ng tanong na iyon. Oo, pupunta siya sa hotel pagkatapos ng isang oras, at doon mo siya makikita, sabi ni Qiaoya. Malaki. Dahil abala pa rin si Guning sa pagharap sa isang bagay, pumayag silang makinig sa kanya. Sunod na tinawagan ni Guning si Guman, at sinabi sa kanya na babalik siya ng huli. Si Guman ay isang napakamaalalahang ina. At hindi niya kailanman pinilit si Guning na gumawa ng anuman. Ngunit dahil sa kasal ni Guman, ang pamilya Tang ay darating para sunduin siya ng 8 bukas ng umaga, kaya hindi maaaring manatili sa labas si Guning ngayong gabi. Matapos gawin ang mga tawag na iyon, naghintay si Guning ng 5 minuto bago niya narinig ang mga sirena ng pulis sa di kalayuan. Sabay-sabay siyang lumabas, at kumuha ng flashlight mula sa telepathic eye space. Huminto ang ilang sasakyan ng pulis sa harap ng villa, at bumaba sa kanila ang isang pangkat ng mga pulis. Miss Gu, ikinagalak kitang makilala. Ako ang Vice Director ng Public Security Bureau, si Ke Mingze, sabi ni Ke Mingze kay Guning. Dahil sa mga nagawa ni Guning dati, walang dahilan para hindi siya gumalang. Nice to meet you too, Director Ke, sabi ni Guning nang may paggalang at kumpiyansa. Hinangaan ni Ke Mingze ang ugali ni Guning. Naniniwala siya na ang batang babae na ito ay sinadya upang maging namumukod tangi sa kanyang mga kapantay. Ang mga pulis na nakatayo sa likod ni Ke Mingze ay tumingin lahat kay Guning nang may paghanga. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makita ang hindi kapani-paniwalang babaeng ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Miss Gu, nasaan ang dinukot na babae? Ang isang mag-asawang sumunod kay Ke Mingze ay nagtanong kay Guning. Masyado silang sabik na batiin si Guning ngayon, dahil nasa isip nila ang nawawala nilang anak. Bagamat hindi pa nila nakikita ang dinukot na babae, halos sigurado silang anak nila ito. Nasa sala siya. Tere na sa loob, sabi ni Guning, pagkatapos ay pumasok sa villa, na sinundan ng iba. Nang makita ng mag-asawa ang batang babae na nakaupo sa upuan, tumakbo sila papunta sa kanya na tinatawag na, Nguanyuan. Nguanyuan. Gayunpaman, kahit anong tawag nila sa pangalan ng dalaga, hindi nagigising ang dalaga. Sabay paliwanag ni Guning, huwag kang mag-alala, ayos lang siya, pero nadroga, kaya wala pa rin siyang malay ngayon. Dapat magising na siya pagkalipas ng ilang oras. Natakot si Guning na baka matakot ang babae kung gigisingan niya siya ngayon, kaya hindi niya tinulungan ang kanyang kapangyarihan. Kung makikita niya ang kanyang mga magulang nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, baka manatiling kalmado siya. Nang marinig iyon, nabuhayan ng loob ang mga magulang ng dalaga. Agad siyang binuhat ng kanyang ama, pagkatapos ay nagpasalamat kay Guning, Miss Gu, maraming salamat sa pagligtas sa buhay ng aming mga anak. Ikinagalak ko. Nagkataon lang. Dapat mo siyang ipadala sa ospital ngayon, sabi ni Guning. Kahit na maayos na ang dalaga, hindi pa rin sila tumitigil sa pag-aalala hanggang sasabihin iyon ng mga doktor sa kanila.
Naranasan ni Guning ang krimen ng hindi sinasadya. Ngunit totoo pa rin na nailigtas niya ang buhay ng batang babae, kaya paulit-ulit na nagpasalamat ang mga magulang ng batang babae kay Guning bago sila umalis. Nang ama ng batang babae kay Ke Mingze sa kanyang paglabas, Director Ke, mangyaring magsagawa ng masusing investigasyon sa kasong ito. Punong Dibisyon Zhang, tungkulin kong gawin iyon, at ipinapangako kong hahanapin ko ang katotohanan. Sabi ni Ke Mingze. Pagkaalis ng mag-asawa, tinanong ni Ke Mingze si Guning, Miss Gu, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Nagtiwala sila kay Guning, at naniniwala na siya ay isang tagapagligtas ng buhay, hindi isang kriminal. Well, the thing is pumunta ako para sunduin ang mga kaibigan ko sa airport noong almost 9 PM, pero may nakita akong middle-aged na lalaki na nanakit sa isa sa mga kaibigan ko dati. Sinundan ko siya na nagpaplanong turuan siya ng leksyon para sa nasugatan kong kaibigan. Gayunpaman, nakita ko ang babae dito nang hindi sinasadya. Nakatali siya sa upuan habang nakabusan ang bibig. Hindi ko alam na anak siya ni Division Chief Zhang, pero alam kong may gusto siyang gawin na masama, kaya pinigilan ko siya. Sa kasamaang palad, nakatakas pa rin siya. Marahil ay dapat mong suriin ang mga surveillance camera sa daan mula sa paliparan hanggang dito, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, seryoso ang mukha ni Ke Mingze. Kung ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang human trafficker, maaari siyang sumuko pagkatapos ng kabiguan na ito. Gayunpaman, kung siya ang kalaban ni Division Chief Zhang, maaari siyang gumawa muli ng isang bagay na nakakapinsala. Naramdaman ni Ke Mingze na hindi ito madaling kaso. Maraming salamat, Miss Gu, sabi ni Ke Mingze. Walang anuman. Natatakot ako na kailangan ko nang umalis, sabi ni Guning at kinuha ang kanyang name card. Ito ang name card ko. Kung kailangan mo ng tulong ko, mangyaring ipaalam sa akin. Salamat. Kinuha ni Ke Mingze ang name card ni Guning, at lumabas kasama niya. Umalis na rin ang mga pulis. Miss Gu, bakit hindi mo kami ihatid sa main road? Malayo ang layo, sabi ni Ke Mingze. Napakalawak ng villa area na ito, kaya natagalan ang pag-alis ng isang tao dito sa paglalakad. Salamat, pumayag si Guning, at sumakay sa kotse ni Ke Mingze. Si Ke Mingze at ang iba pang mga pulis na kasama nito ay nasa sabik na maaari nilang ibahagi ang kotse kay Guning. Miss Gu, nagsasanay ka na ba ng martial arts mula pa noong bata ka? Nang makaupo na si Guning, nagtanong ang isang pulis. Oo, sabi ni Guning. Mayroon akong master na mahusay sa kung fu, ngunit siya ay namatay. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Oh, sorry sa narinig ko. Naawa ang pulis kay Guning. Miss Gu, balita ko magaling ka rin pala sa sugal na bato. Natutunan mo rin ba iyon sa iyong amo? Tanong ng isa pang pulis. Oo, sagot ni Guning. Ilang sandali pa, narating nila ang pangunahing kalsada, at bumaba si Guning sa sasakyan ng pulis. Pagkatapos, nagmaneho siya ng sarili niyang kotse, patungo sa Shengxi Hotel. Binilisan niya, at nakarating sa hotel sa loob ng 20 minuto. Gabi na rin ngayon, kaya walang masyadong traffic sa kalsada. Tinawagan ni Guning si Leng Xiaoteng nang malapit na siyang makarating doon, kaya naghihintay si Leng Xiaoteng sa kanya sa labas ng hotel ngayon. Bagamat halos alas 11 na ng gabi, marami pa rin ang naglalakad papasok at palabas ng hotel. Karamihan sa kanila ay mga kabataang lalaki at babae na mahilig magmeryenda sa gabi. Dahil sa pambihirang hitsura at sexy ng katawan ni Leng Xiaoteng, nakaakit siya ng atensyon ng maraming babae. Gayunpaman, si Leng Xiaoteng ay may likas na lakas at lamig, kaya walang sino man sa kanila ang nangahas na lumapit sa kanya. Sa sandaling ito, hindi pinansin ng isang lasing na babae ang malamig na hangin ni Leng Xiaoteng sa ilalim ng epekto ng alak, at tumingin sa kanya. Tingnan mo siya. Kakababa lang ng dalawang babae sa isang sasakyan, at nagliwanag ang kanilang mga mata nang mapansin nila si Leng Xiaoteng. Hey, Mr. Handsome,
Dito mo ba ako hinihintay? Sabi ng lasing na babae, at dirdiretsong naglakad papunta kay Leng Xiaoteng na nakatingin sa kanya sa daan. Nakakahiya naman kung hindi niya kayang makipagtalik sa ganoong kaakit-akit na lalaki. Mataas ang tingin ng babae sa kanyang sarili, kaya naniniwala siyang walang lalaki ang makakalaban sa kanyang sekswal na pang-akit. Ang ibang babae ay hindi lasing, kaya malinaw na naramdaman niya na si Leng Xiaoteng ay napupuot sa iba na lumalapit sa kanya. Fair, sabay pidyo sa lasing na babae, kaso ang lasing na babae ang gumawa ng gulo. Si Leng Xiaoteng ay tila hindi isang ordinaryong tao. Bitawan mo ako, naalis ang mga kamay ng lasing na babae. Walang pag-aalinlangan, naglakad ang lasing na babae papunta kay Leng Xiaoteng. Gayunpaman, biglang lumayo si Leng Xiaoteng, dahil nakita niyang paparating ang sasakyan ni Guning. Hoy, napahiya ang lasing na babae. Fair. Itigil mo na yan. Nang makita ng kaibigan ng lasing na babae si Leng Xiaoteng na naglalakad papunta sa isang limited edition na Lamborghini. Laking gulat niya at muling pinatigil ang lasing na babae. Halos hindi sila maihahambing sa isang taong kayang bumili ng limitadong edisyong Lamborghini. Naunawaan ng kaibigan ng lasing na babae na si Leng Xiaoteng ay hindi isang tao na maaari nilang guluhin. Kahit na hindi kanya ang sasakyan, dapat ay sobrang yaman din niya. Ang limitadong edisyon na Lamborghini ay iba sa katayuan sa lipunan ng isang tao, at ang isang normal na mayamang tao na walang malakas na koneksyon ay hindi makakabili nito. Huwag kang hamarang sa daraanan ko. Walang lalaking makakalaban sa pang-akit ko. Hindi ako naniniwala. Ang lasing na babae ay masama ang loob ngayon, kaya mas lalo siyang nadismaya nang hindi siya pinansin ni Leng Xiaoteng. Ginamit ng kaibigan ng lasing na babae ang buong lakas para hilahin ang lasing na babae sa loob ng hotel. Totoong maraming lalaki ang hindi makalaban sa kanyang pang-akit, ngunit hindi ito dahil sa kanyang alindog. Kahit na si Yao Fair ay talagang maganda, ang mga lalaki ay natulog sa kanya karamihan dahil madali siya. Bilang karagdagan, ang isang babae na tulad ni Yao Fair, na sanay na mamuhay ng walang kabuluhan, ay napakahusay sa kama, kaya walang lalaki ang ayaw makipagtalik sa kanya. Gayunpaman, kahit na tila sikat siya sa mga lalaki. Hindi lahat ng lalaki ay pipiliin siya dahil palagi siyang nag-stay sa mga nightclub, at ang mga madalas na bisitang lalaki doon ay pawang mga playboy. Napansin din ni Guning ang ginawa ni Yao Fair, ngunit wala siyang pakialam dahil lasing si Yao Fair. Umupo si Leng Xiaoteng sa driver's seat, at hinayaan si Guning na lumipat sa front passenger seat. Siya ang magdadrive kung kasama niya si Guning. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Leng Xiaoteng sa kanya. Punta tayo sa Huangdeng Hotel. Kailangan ko munang makilala si Haoran at ang iba pa. Pagkatapos ay maaari tayong kumain ng masarap na pagkain, sabi ni Guning. Oo naman. Pinaandar ni Leng Xiaoteng ang sasakyan at tinungo ang Huangdeng Hotel. Parehong mga international 5-star hotel ang Shengxi Hotel at ang Huangdeng Hotel, kaya mayroon silang pinakamagandang lokasyon sa downtown. Bukod dito, may ilang daang metro lamang ang pagitan nila. Sa loob ng 2 minuto, nakarating na sila sa Huangdeng Hotel. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na hintayin siya sa kotse, at babalik siya kaagad. Siya ay natatakot na ang kanyang mga kaibigan ay maaaring hindi mapalagay kapag si Leng Xiaoteng ay nagpakita sa kanya. Si Haoran at ang mga lalaki ay natakot kay Leng Xiaoteng. Kung naroon si Leng Xiaoteng, malamang na hindi sila maglalakas loob na magsalita. Si Haoran at ang iba ay nagtipon na sa isang silid na naghihintay kay Guning. Sa katunayan, wala silang espesyal na sasabihin kay Guning, ngunit matagal na silang hindi nagkita. Hi boss, kanina pa. Kailangan ko ng mahigpit na yakap. Tumalon si Chu Pihan nang lumitaw si Guning sa kanyang paningin. Ako rin. Tumakbo rin si Suanya patungo kay Guning na nakabuka ang mga braso. Natuwa si Guning, ngunit nag-enjoy ito. Medyo nahihiya si Yumixi, kaya tumayo siya hanggang sa lumakad si Guning sa kanya. Naiinggit ako sa inyo girls. Maaari ninyong yakapin ang isa't isa ayon sa gusto ninyo, sabi ni Chin Zixen.
Bakit hindi mo gawing babae ang iyong sarili? Biro ni Chu Peihan. Halika, gawin mo. Sabay-sabay na sabi ng iba. How dare you? Nagkunwaring galit si Chin Zixan. Haha, haha. Tumawa sila ng malakas. Kung kaya mong gawing babae ang sarili mo, pwede mong yakapin ang ibang babae ayon sa gusto mo. Sa palagay ko ay walang mali doon, dagdag ni Chu Peihan. Nang marinig iyon, inilibot ni Chin Zixan ang kanyang mga mata sa kanya. Oh, nasaan si Haoran? Tanong ni Guning. Umalis siya para makipagkita sa kanyang ina, sabi ni Moke. Alam ni Mrs. Hao na si Haoran ay pupunta rin sa CTB, at sinabihan niya itong lumipad doon kasama niya, ngunit pinilit ni Haoran na umalis papuntang CTB kasama ang kanyang mga kaibigan. Bumalik na ako. Sa sandaling ito, narinig nila ang boses ni Haoran na nagmumula sa labas. Sa sumunod na segundo, pumasok siya sa kwarto. Hoy, boss. Hindi ba't napakabilis para sa iyong ina na mahanap ang kanyang mister? Pagkatapos na manatili sa CTB sa maikling panahon. Takang tanong ni Haoran kay Guning. Sa totoo lang, nagkaroon sila ng matinding curiosity nang sabihin sa kanila ni Guning ang balita sa telepono. Well, understandable naman if one meet his or her love, pero maganda ba ang pakikitungo sa iyo ng stepfather mo? May anak na ba siya? Bago pa magsalita si Guning, tinanong siya ni Chu Peihan. Naisip nila na ang lalaking papakasalan ni Guman ay malamang na nag-asawa bago pa mabigyan ng edad. At bihirang makakita ng mabait na stepmother o stepfather, kaya nag-aalala sila kay Guning. Hindi kailanman maaaring maging masyadong maingat ang isa. Nako, kumusta ang financial condition ng stepfather mo? Pinakasalan ba niya ang iyong ina para sa kanyang pera? Tanong ni Chin Zixan. Hindi siya masama, ngunit maaaring mangyari ito sa totoong buhay, at nangyari ito ng maraming beses bago. Naunawaan ni Guning na sila ay nagmamalasakit sa kanya, kahit na ang kanilang mga tanong ay parang hindi maganda, kaya hindi siya nagalit. Huwag mo akong alalahanin. Napakaganda ng pakikitungo sa akin ng aking ama, at galing siya sa isang napakayaman na pamilya. Higit sa lahat, hindi ko siya stepfather, kundi ang aking biological father. Nahuli siya sa isang aksidente sa sasakyan 19 na taon na ang nakakaraan, at nabalik lang ang kanyang alaala, nakangiting sabi ni Guning. Ano? Siya ang biological father mo. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Gaano siya kay Aman? Well, mas mayaman sa akin. Halos hindi ako maihahambing sa kanya, at palagi siyang nagbabahagi ng magagandang bagay sa akin at sa aking ina, sabi ni Guning. Sige, gabi na, at kailangan ko nang umalis. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi, darating si Kiaoya para sunduin ka bukas mga 7 AM. Tiningnan ni Guning ang oras. Gaganapin ang kasalan sa hotel na ito, ngunit dapat silang dalhin ni Guning bukas. Kita tayo bukas. Bagamat marami pa silang mga tanong na gusto nilang itanong kay Guning, alam nilang abala siya sa paghahanda para sa kasal ni Guman. Pagkatapos nito, umalis si Guning. 12 minuto lang siyang nanatili sa silid kasama nila. Pagbalik niya sa kotse, hinatid siya ni Leng Xiaoteng sa Night Snack Street. Pakibalikan mo ako sa Waffle Hills pagkatapos ng merienda sa gabi, at pagkatapos ay maaari kang bumalik sa hotel. Pumunta ka sa aking lugar bukas ng 7 AM, sabi ni Guning. Wala nang lugar para kay Leng Xiaoteng sa kanyang bahay sa Waffle Hills, kaya hindi siya pinayagan ni Guning na manatili sa kanyang bahay. Walang problema, tumanggaw si Leng Xiaoteng. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Leng Xiaoteng, bakit hindi natin talikuran ang ideya na magkaroon ng merienda sa gabi? Natigilan si Guning saglit, at nagtanong ng may pagkalito, bakit? Hindi ka ba nagugutom? Hindi ako. Pinisil ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga labi. Sa totoo lang, siya ay nagugutom, ngunit hindi para sa pagkain. Kung pupunta sila para magsalo ng mga merienda sa gabi, hindi na sila magkakaroon ng maraming oras para mapag-isa. Ang pinakamahalaga, hindi siya maaaring manatili ng matagal sa lungsod B,
at kinailangan niyang bumalik sa base militar para sa buwanang pagsasanay kinabukasan. Maliban na lang kung may gawain siyang dapat gampanan, kailangan niyang sumali sa buwanang pagsasanay kada buwan. Iyon ang mga tuntunin, at kailangan niyang sundin ito. Bilang karagdagan, siya ang nagtakda ng mga patakarang iyon. Halika, kailangan mong kumain, sabi ni Gunning. Siya ay nagmamalasakit sa kanyang kalusugan. Hindi maganda para sa akin na manatiling malusog kung kakain ako sa gabi. Kung hindi ako manatiling maayos. Hindi ako makakakilos ng mabilis kapag ginagampanan ko ang aking gawain, sabi ni Leng Xiaoteng na may seryosong mukha, ngunit naunawaan ni Gunning na nagsisinungaling siya. Maraming beses na silang nagsalo ng mga merienda sa gabi noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na sinabi niya iyon. Ano ang gusto mong gawin kung ayaw mong kumain? Tanong ni Gunning. Bakit hindi tayo pumunta sa hotel at gumugol ng ilang pribadong oras na magkasama bago kita ihatid pabalik sa Waffle Hills? Sabi ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, napagtanto ni Gunning kung ano ang nasa isip ni Leng Xiaoteng. Dahil sinabi niya iyon, pumayag si Gunning, ngunit sinabi pa rin niya, kung gayon, kailangan mong kumain ng masarap na almusal bukas pagkatapos mong bumangon. Oo naman. Ngumiti si Leng Xiaoteng ng may kasiyahan, pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa Shengxi Hotel. Sinuri ni Kemingze at ng kanyang mga tao ang mga surveillance video sa sandaling makabalik sila sa istasyon ng pulisya, at lahat ay nangyari tulad ng sinabi sa kanila ni Gunning. Pinuntahan ni Gunning at ng dalawa pang tao ang kanyang mga kaibigan sa airport. Matapos maghintay ng humigit kumulang 12 minuto, ang paningin ni Gunning ay nahulog sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinundan siya nito. Nagmaneho siya sa likod niya hanggang sa villa area. Makalipas ang ilang sandali, natanggap nila ang tawag ni Gunning para sa tulong. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang nawala pagkatapos umalis sa isang kotse. Nalaman nila ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang plaka ng sasakyan na kanyang minamaneho, kaya nagpasya silang magsagawa ng investigasyon mula sa mga pahiwatig na ito. Target din nila ang lalaking nagbigay ng susi ng kotse sa medyo may edad na. Gayunpaman, nalaman nila na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-book ng kotse mula sa isang ahensya ng pag-arkila ng kotse online. Sa kasong iyon, ang tagapagbigay ng sasakyan ay hindi nagkasala. Gayunpaman, kinakailangang mag-iwan ng ID number at numero ng telepono ng isang tao upang mag-book ng kotse. Kaya nakuha ni Kemingze ang pangunahing impormasyon tungkol sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa ahensya ng pag-arkila ng kotse. Kahit na nakuha nila ang numero ng telepono ng nasa katanghaliang gulang, walang sumasagot sa kanilang mga tawag. Pagkatapos, nag-type si Kemingze ng ID number ng nasa katanghaliang gulang na lalaki para hanapin ang kanyang mga record ng pagsakay sa eroplano, tren, o pananatili sa mga hotel at iba pa. Hanggat ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ID card, madaling malaman ng pulisya ang kanyang ginawa. Ang lalaki ng evil practice ay hindi umalis sa CTB pagkatapos tumakas mula sa villa area, dahil ayaw niyang sumuko kay Gunning. Siya ay natatakpan ng mahiwagang kapangyarihan, na lubos na kapakipakinabang sa kanyang mga mata. Ang mga miyembro ng evil practice ay bihirang nanatili sa mundo ng mahabang panahon, kaya walang ideya ang lalaki na hinahanap siya ng mga pulis. Nagpunta siya sa isang hotel at gustong magpabook ng kwarto, ngunit nasa listahan na siya ng wanted na inilabas ng pulisya. Hindi nagtagal ay nalaman ng receptionist ng hotel na siya ay isang tumatakas na kriminal matapos suriin ang kanyang ID number. Natakot siya, ngunit kinalma niya ang sarili. Gumawa siya ng kasinungalingan at sinabi sa lalaki na kumikilos ang sistema at kailangan niyang humingi ng tulong sa kanilang manager. Hindi na nag-isip pa ang lalaki at pumayag. Makalipas ang 1 minuto, dumating ang manager ng hotel kasama ang 5 security guard, sinusubukang hulihin ang lalaki. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit gusto nila siyang mahuli, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatili pa doon. Dahil sa husay sa pakikipaglaban ng lalaki, pinalo niya sila na parang kidlat, ngunit hindi sila seryosong nasugatan.
Ang iba sa bulwagan ay natakot lahat, at tumakbo palayo na sumisigaw sa takot. Mukhang napagtanto ng lalaki kung bakit gusto nilang hulihin siya matapos makita ang kanilang reaksyon. Kung sakaling mahanap siya ni Guning, umalis siya ng hotel nang walang pag-aalinlangan na itinapon doon ang ID card. Siya ay nagkaroon ng higit sa isang ID card pagkatapos ng lahat. At saka, hindi kanya ang ID card na ito. Ang mga gustong magsanay ng kanilang panloob na disiplina ay hindi nakatira sa parehong mundo tulad ng mga normal na tao, kaya hindi na kailangan para sa kanila na magkaroon ng tunay na ID card. Kung kailangan nilang harapin ang isang bagay sa normal na mundo ng tao, gagawa sila ng pekeng ID card. Minsan, humingi sila ng tulong sa mahahalagang opisyal, o direktang ginamit ang mga ID card ng mga patay na tao. Ang mga miyembro ng evil practice ay palaging malupit, kaya mas pinili nilang pumatay ng tao at nakuha ang kanyang ID card. Nakuha rin ng lalaki ang kanilang dalawang ID card sa ganoong paraan. Kahit may isa pa siyang ID card, hindi siya nang ahas na magstay sa kahit anong hotel ngayon. Bumili siya ng kubrekama at ilang pagkain, pagkatapos ay tumuloy sa isang abandonadong bodega. Natulog siya noon sa mga sementeryo, kaya wala sa paningin niya ang isang abandonadong bodega. Naunawaan ng lalaki na hindi madaling makuha ang mahiwagang kapangyarihan ni Guning, ngunit wala siyang intensyon na sabihin ang balitang iyon sa ibang miyembro ng evil practice. Ang mga miyembro ng evil practice ay pawang makasarili, at ayaw nilang magbigay ng anumang kabutihang makukuha nila sa iba. Gaano man ito kahirap, ang mga miyembro ng evil practice ay palaging nagtatrabaho ng mag-isa. Dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa Shengxi Hotel makalipas ang ilang sandali. Nang makapasok sila sa silid, hinalikan at kinurot ni Leng Xiaoteng si Guning. Hindi na siya makapaghintay ng isang segundo para mas mapalapit sa kanya. Ang aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Parehong napukaw ang paghalik ng dalawa, at nagsimulang maghubad ng damit sa isa't isa. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na kinailangan ni Guning na bumalik sa Waffle Hills pagkaraan ng ilang sandali, at magiging abala siya bukas, kaya nahihirapan siya sa kanyang pagnanais. Gayunpaman, napakasakit para sa kanya na gawin iyon. Naiintindihan ng mabuti ni Guning ang pakiramdam, dahil gusto rin niyang makipagtalik sa kanya. Walang pag-aalinlangan, hinuberan niya ng tuluyan si Leng Xiaoteng, kaya imposibleng hindi sila mag-iibigan ngayon. Matapos makipagtalik sa loob ng kalahating oras, nasiyahan si Leng Xiaoteng, at nawalan din ng lakas si Guning. Nagpunta siya upang maligo, at nakitang halos alas 12:30 na ng umaga, kaya hinatid siya ni Leng Xiaoteng pabalik sa Waffle Hills. Nag-aatubili siyang humiwalay sa kanya, ngunit kinailangan ni Guning na umuwi. Ningning, hindi ko alam kung anong regalo ang dapat kong ipadala sa nanay mo sa araw ng kasal niya, kaya bumili ako ng diamond necklace. Sa tingin mo ba ito ay isang magandang pagpipilian? Sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi pa siya nagpadala sa iba ng regalo sa kasal noon, kaya wala siyang masyadong alam tungkol dito. Marami na siyang pinadala kay Guning noon dahil alam niya kung ano ang nagustuhan nito. Kaya ang brilyante na kwintas na ito ang pinakaangkop na regalo sa kasal sa kanyang mga mata. Siyempre, hindi mahalaga kung ano ito, pinakamahalaga ang iyong mabuting hangarin, sabi ni Guning. Naunawaan niya na ito ay kailangang napakamahal, ngunit ito ay dahil sa kabaitan ni Leng Xiaoteng, kaya hindi niya pinag-uusapan ang presyo nito. Malaki, gamaan ang pakiramdam ni Leng Xiaoteng. Nang bumalik sila sa Waffle Hills, hindi umalis si Leng Xiaoteng hanggang sa mawala si Guning sa kanyang paningin. Halos 1 AM na at ang iba ay tulog na ngayon, ngunit lumabas si Guman sa kusina na may hawak na baso ng tubig. Nay, gabi na po. Bakit gising ka pa? Tanong ni Guning. Naisip niya na tiyak na kinakabahan si Guman. Ito ay medyo naiintindihan. Well, nakaramdam lang ako ng uhaw. Matulog ka na. Sobrang gabi na, sabi ni Guman, ngunit hindi sinabi kay Guning ang totoo. Ngumiti si Guning at naglakad patungo kay Guman. Nay,
Alam ko naman na sobrang kinakabahan ka ngayon dahil bukas na ang kasal mo, pero dapat masarap ang tulog mo. Kailangan mong simulan ang paglalagay ng makeup sa 6 bukas. Paano kung makaramdam ka ng pagod bukas dahil kulang ka sa tulog ngayong gabi? Ikaw ang nobya at ikaw na dapat ang pinakamagandang babae bukas. Sa totoo lang, sa tulong ng mahiwagang kapangyarihan ni Guning, si Guman ay magiging puno ng enerhiya bukas kahit na hindi siya nakatulog ngayong gabi. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan na ito ay magiging isang mahabang gabi para kay Guman. Bueno, napatawa si Guman, tama ka, ngunit masyado pa rin akong kinakabahan para makatulog. Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong magpamasahe sa iyo sa ulo, at malapit ka nang makatulog, sabi ni Guning. Malaki. Sinundan ni Guman si Guning sa itaas. Minasahe ni Guning ang ulo ni Guman, at lihim na inilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Guman. Hindi nagtagal, nakaramdam ng antok si Guman at nakatulog. Nang makitang natutulog si Guman, bumalik si Guning sa kanyang silid. Alas 6 ng umaga kinaumagahan, nagising si Guning, gayon din ang iba. Dumating ang makeup artist ng 6:10 AM, pagkatapos ay nagsimulang tulungan si Guman na mag-makeup. Dumating din si Leng Xiaoteng alas 7 ng umaga na may dalang puting papel na gift bag sa kanyang kamay. Nasa loob nito ang red along kasal na inihanda niya para kay Guman. Wala sa mga kamag-anak ni Guning ang nakilala kay Leng Xiaoteng noon, maliban kay Guqing, kaya lahat sila ay natulala sa kanyang kahanga-hangang hitsura. Ngunit wala silang ideya kung sino siya. Naisip nila na maaaring maging miyembro siya ng pamilyang Tang. Kumusta, Xiaoteng, maligayang pagdating. Binati ni Guqing si Leng Xiaoteng nang makita niya ito. Ikinagalak na makita kang muli, Tia Qing, magalang na sabi ni Leng Xiaoteng. Halika dito at maupo ka. Hayaan mo akong magbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa iyo, sabi ni Guqing na may malawak na ngiti. Salamat, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kami ay isang pamilya, sabi ni Guqing, pagkatapos ay pumunta sa kusina. Nang marinig iyon, nagulat ang iba sa sala. Sa oras na ito, napansin ni Guning si Leng Xiaoteng at naglakad papunta sa kanya. Hinayla siya nito at ipinakilala sa kanyang mga kamag-anak. Pakikilala ko sa iyo, ito ang aking kasintahan, si Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ano? Boyfriend? May boyfriend na si Guning. Bago sila makapagsalita, ipinakilala sila ni Guning kay Leng Xiaoteng, ito ang aking Uncle Qinyang, Uncle Shu, at Tita Yulan. Napakagandang makilala kayong lahat, magalang na binati sila ni Leng Xiaoteng. Oh, ikinagalak din kitang makilala. Buong pagkakaisa silang tumayo at sabay na binati si Leng Xiaoteng. Nagtataka sila kung bakit nagkaroon na ng kasintahan si Guning sa murang edad, ngunit hindi ito ang magandang panahon para itanong nila ang tanong na iyon ngayon. Bilang karagdagan, dahil inimbitahan siya ni Guning na pumunta rito, at pamilyar din si Guqing sa kanya, dapat alam din ito ni Guman. Kung inaprubahan nilang lahat ang kanilang relasyon, walang dahilan para hindi sila magkasundo. Bagamat napakabata pa ni Guning, kumilos siya bilang isang mature, independent na babae, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa.